May mga nagtanong sa akin before kung ano ang size ng cake board ng slab yema cake na ginawa ko. Kaya ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa itong improvised cake board pero this time chocolate cake naman. So from 12 by 16 inches na cake board, hinati ko ito into 2 equal size para maging 6 by 16 inch na rectangle. Since nagkaroon ng sharp corners sa magkabilang dulo, inayos ko ang shape para mag-match sa original na design. Pagkatapos, gumamit ako ng pandikit. Ito lang ang available sa akin ngayon. Pero mas maganda kung yung white na glue ang gagamitin mo. Then, pinagpatong ko para maging stable at mas matibay ang base. Actually, ang traditional slab cake ay mas mahaba pa sa size na ginawa ko. Inspired ito ng trending wedding slab cake. Pero ang main goal ko talaga ay makita kung paano lalabas ang yema cake at chocolate cake sa ganitong style. Meron na ako ditong ready na chocolate cake. Bali, ang size nito is 9 by 13 inches. Tinrim ko ang ibabaw para maging pantay pag pinagpatong. Tapos, hinati ko sa gitna para maging 2 equal size. Kaya lang, nagtaka ko bakit may nakita akong mga puti. Hindi ko pala nahalo ng maayos ang mixture. Kaya buo-buo pa rin yung harina. Anyway, okay lang naman kasi kami rin naman ang kakain nito. Balik tayo, nilagay ko na yung unang half ng cake. May leftover akong chocolate syrup, so nilagay ko rin siya in between layers para maging moist ang cake at mas ma-enhance ang chocolate flavor. Pagkatapos, pinatong ko na ang pangalawang half ng cake. After that, nag-frosting na ako. Then, nag-design gamit ang mocha buttercream. And for the final touch, naglagay ako ng edible draggies at konting gold flakes para mas elegant ang look ng cake. Ang slab cake ay hindi lang pang wedding. Pwede rin itong gamitin sa iba't ibang occasions tulad ng birthdays, anniversaries, at iba pang celebrations. So, ganun lang. Sana makatulong ito lalo na sa mga gustong gumawa ng slab cake. Kung may tanong ka, comment mo lang.